May mga nagko-comment pa rin na nabibiktima or nabiktima sila ng e-travel website na nanghihingi ng bayad. What? At ang worst ay nakapagbayad sila ng almost $100. At ang pinaka-worst, after nila magbayad gamit ang card nila, ay na-block na raw ito at hindi na nabubuksan ang online banking. Ang tanong nila, ano daw ba ang pwedeng gawin at saan pwedeng magreklamo? Ang unang-una nyong gagawin guys ay dapat tumawag muna kayo sa bangko nyo para ireklamo ang nangyari, para i-block ang card nyo dahil baka malimas ang lahat ng laman nito. About naman sa pagrereklamo about sa e-travel na nanghihingi ng bayad, ay sobrang habang proseso nito at kailangan mo pa ng affidavit galing sa Philippine Embassy. At syempre, hindi ito libre. Kaya nga guys, paulit-ulit nating pinapaalala at minsan nga nagsasawa na ang mga tao kaka-content ko sa e-travel. Pinapaalala ko lagi na ang e-travel website or ang e-travel registration ay walang bayad. Kahit piso ay wala kayong kailangan bayaran. Kapag nanghihingi ng bayad ay meaning na nasa scam na link kayo. Dahil ang e-travel registration ay 100% free. May dalawang paraan kayo ngayon para makapag-register sa e-travel. Pwede sa e-travel website at pwede rin sa eGov app. Pero kapag hirap naman kayo sa eGov app, ay pwede pa rin mag-register gamit ang e-travel website na may pareho akong tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Ang tanong naman ng marami kung pwede daw ba gumawa ng e-travel account kahit hindi pa uuwi sa Pilipinas. Ang sagot guys ay yes, pwede kayo gumawa ng e-travel account kahit matagal pa ang uwi nyo sa Pilipinas. I-save nyo lang ang email address at ang password na gagawin nyo sa inyong e-travel account. And take note guys na yung dating registration nyo sa e-travel na yung kulay green pa ay hindi yun ibig sabihin na nakagawa na kayo ng account. Hindi na yun counted at hindi na yun valid. Kailangan nyo na ngayon gumawa ng e-travel account na mababanggit naman sa tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito. At yan na ang magiging permanent account nyo sa e-travel at dyan na kayo magla-login kapag magre-register kayo sa inyong e-travel arrival card or e-travel departure card. At ang registration guys ay 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Any days guys or kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. Hindi siya pwede i-register ng sabay dahil pareho siya 3 days bago ang flight nyo. So hanggang doon lang kayo sa first 3 steps kapag gagawa kayo ng account sa e-travel. At saka lang kayo magpuproceed sa new travel declaration kapag malapit na ang flight nyo. So kung nakagawa na kayo ng account sa e-travel ng advance at malapit na ang flight nyo or 3 days na lang ay flight nyo na, ay kailangan nyo lang mag-login sa e-travel account nyo gamit ang email address at password na ginawa nyo nung nag-register kayo sa e-travel. At doon na kayo magpuproceed sa new travel declaration. At kapag pauwi kayo sa Pilipinas, ang pipiliin nyo ay arrival entering the Philippines. Kapag pabalik naman or papunta sa ibang bansa, ay departure leaving the Philippines. May bagong advisory din ang Bureau of Immigration na simula April 1, 2024 ay aalisin na ang arrival sticker sa mga Pilipino na dadaan sa e-gate. Sa halip ay makakatanggap kayo ng arrival confirmation sa email address na ginamit nyo sa pag-register sa e-travel. Kaya ito guys ang mahalaga na dapat hawak nyo ang email address na ginamit nyo sa pag-register. At kung nagpagawa naman kayo ng account sa iba ay dapat ibibigay sa inyo ang email address at password. At dapat nakalagin ito sa cellphone nyo at nabubuksan nyo ito. Pero ganun pa man guys ay pwedeng i-stamp ng immigration officer na naka-assign sa e-gates yung arrival stamp sa passport nyo upon request. Kung gusto nyo lang na may tatak ang passport nyo pag-arrive nyo at pagdaan nyo sa mga e-gates. So, bisitahin nyo lang ang description ng video na ito at doon ko ilalagay ang bagong advisory ng Bureau of Immigration. Pati ang mga video tutorial sa pag-register sa e-travel gamit ang e-travel website at ang eGov app. At ang tamang link ng e-travel website para hindi na kayo napupunta sa scam na link na nanghihingi ng bayad. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell
para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.